ka-vibes, itago niyo na lang ako sa pangalang Nell. Isa akong janitor sa isang maliit na opisina dito sa Maynila. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero may pangarap ako para sa anak kong si Sheena. Ang makapagtapos siya ng kolehiyo. Ayoko siyang maging working student dahil alam kong mahirap ang buhay na iyon. Pero sa hirap ng buhay, hindi ko alam kung paano siya mapag-aaral. Hindi rin ako tanggap ng mga biyenan ko dahil isa lang akong hamak na janitor. Sa kabila ng lahat, handa akong gawin ang lahat para sa anak ko. At ginawa ko nga. Binenta ko ang isa kong kidney. Alam kong mali, pero para sa akin, ito ang tamang paraan para maabot niya ang kanyang pangarap. Nakabahan ako. Dadalawang isip ako sa klinik na to, pero sige lang. Hi, sir. Hi, ma'am. Sir, ako po yung assistant. Ang pangalan ko po ay si Pam. Pinapatawag na po kayo ni Doc Kate. Pwede na daw po kayo pumasok sa loob ng operation room. Salamat po, Ma'am Pam. Sige po, tatayo na po ako. Doc Kate, nandito na po yung pasyente. Maraming salamat, Pam. Hello, ako nga pala si Doc Kate. Hi, Ma'am Doc Kate. Ako po si Nel de Guzman. Opo. Hello, Nel. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Nakapag-desisyon ka na ba? 100 times? Bakit parang namumutla ka, Nel? Ma'am, Doc Kate, sa totoo po kasi kinakabahan po ako eh. Nel, huwag kang kabahan. Kalma mo lang yung puso mo. Sorry matanong lang kita. Bakit mo ba gustong ibenta yung isang kidney mo? Doc Kate, sa totoo po kasi para po sa ano ko po ito, para po sa anak ko. Gusto ko po siyang makapagtapos po kasi ng kolehiyo eh. Malaking tulong po kasi yung makukuha ko po dito sa gagawin ko po. Okay, I see. Sige, teka lang tawagin ko lang si Pam. Pam! Yes, Doc Kate. Yes po, ma'am. Maki-ready na lang ng information niya. Pa-fill-upan mo muna ng waiver and all. At saka, i-ready mo na rin yung mga tools natin. Apo, yung lagari po, Doc. Oo. Sige po, ready na po. Na-sterilize ko na po yung lagari at yung chainsaw. Okay. Apo, Doc. Pati po yung pako na tinanggalan ko po ng kalawang kasi nangalawang po kapon. Okay, huwag mo naman masyadong takutin yung ikaw talaga. Totoo po ba yun? Ay, hindi. Siyempre, nagbibiro lang yan si Pam. Joke lang Kapag biro po. yan si Pam eh. Opo. Sige po, Doc, lilipad na po ako. Okay, sige. Pasensya na ha. Gusto lang kasi... pasensya na ha. Talagang mapagbiro lang yun si Pam. Anyways, Nel, huwag kang kabahan. Ano ba naman, hindi man ito maseryoso. Nakalamera kasi yun eh. Ito na nga, Ito na ha, ready ka na. Opo, Doc. Doc Kate. Matutulog po ba ako? Lalagyan po ba ako ng anesthesia? Huwag kang kabahan. Ito na, ready ka na ba? In 3, 2. Teka lang po. Doc, Grabe naman yung mga nagiging pasyente namin dito. Well, sa bagay, gagawin ng lahat para sa kanilang mga minamahal. Sana mapunta sa magandang kalagayan din ng kanyang pamilya. Nel! Nel, bangon! Nel! Doc, wait. Nakatulog po ako sa... Okay. Ano bang ginawa? Pam! Yes, Doc.
ihanda mo na yung pera Ah, para kay Nel. tapos na po, Doc, yung operasyon? Tapos na. Sige po. Ito na po. Oo. Sir Ned, ito po na yung bayad po namin ni Doc. Ito po? Oo, kompleto po yan. Pakibilang nyo na lang po. Kompletong-kompleto yan. Hindi naman namin babawasan yan, Nel. 50,000. Salamat po, Ma'am Doc Cake. You're welcome. Salamat Sana po. maging okay ka ha. Anytime pwede kang bumalik dito ha. Lalo na kung may nararamdaman kang hindi maganda. Oo. Salamat Sana po. maging okay kayo ng pamilya mo. Salamat po, Doc. Doc Kate, sige. salamat po. Mauna na po Maraming ako. salamat. Thank you po. Please. Next po na pasyente. Okay, Miss Abby. Ma'am Abby, kayo na po ang susunod. Apo, tatanggalan po namin kayo ng kulugo. Ayan. Pagkatapos ng operasyon, bumalik ako sa trabaho bilang janitor. Hindi ko sinabi kahit kanino ang ginawa ko, kahit sa anak kong si Sheena. Ang mahalaga, may pambayad na ako sa tuition niya. Pero hindi naging madali ang lahat. Sa tuwing nakikita ko ang mga biyanan ko, ramdam ko ang panghuhusga nila sa akin. Dahil para sa kanila, isa lang akong hamak na janitor na walang maipagmamalaki. Pero hindi ko sila pinansin. Ang iniisip ko lang ay ang ngiti ng anak ko sa araw ng kanyang pagtatapos. Kahit anong hirap, kakayanin ko para sa kanya. Anak! Anak! Anak, Sheena! Pa, ano pong ginagawa niyo dito? May aabot sana ako sa'yo eh. Di ba, may nasabi ka sa akin na may kailangan kang bayaran sa tuition mo? Opo, meron nga po. Huwag ka na mag-isip, anak. Ito. Oh, Ano po yan, pa? buksan mo. Eto? Ay, Oo. teka. Di ka na masira. Sige na, buksan mo. Wow, pa! Oh, di ba? Registered na ako para Oh. sa first semester Oo. sa school namin. Actually, nabayaran ko na yung tuition mo. Kaya wala ka nang dapat Saan ka alalahanin. po kumuha ng pambayad pa? Ay, anak. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, makakapagtuloy ka na ng pag-aaral mo. Wala ka nang iisipin. Sabi ko naman po kasi sa inyo, pwede naman po ako mag-aral sa Open University. Pwede naman po ako doon. Pwede rin ako mag-apply ng scholarship. Pwede rin naman po ako maging working student. Kasi actually, marami na nga pong nag-hire ngayon na yung mga kaibigan ko po, naging call center agent na rin po sila. Yung iba naman po, nasa mga restaurant. Nak. Yung iba, nasa cashier naman po. Anak, Sheena, makinig ka kay tatay. Ayokong magtrabaho ka. Ayokong... Ayoko namang nahihirapan kayo, pa. Alam ko naman po na mahirap po yung pagtatrabaho nyo. Kahit isang tuka, okay lang naman po yun sa akin eh. Anak, ganito kasi. Alam ko yung hirap at sakripisyo na gagawin mo kasi habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, mahahati yung atensyon mo, magkukulang ang oras mo. Ayokong pagdaanan mo yun dahil napagdaanan ko na yan eh. Ang gusto ko, anak, Sheena, makapag-aral ka, focus ka lang sa pagtatapos
At malay mo, mabilis lang naman yan. Ilang panahon lang, graduate ka na. Matutulungan mo na yung sarili mo. Anak, wag mo na akong alalahanin. Kaya ko sarili Hindi ko. po pwedeng hindi kita kaalalahanin pa. Alam mo naman po na ikaw na lang ang meron ako. Wala na po si mama, kaya pasensya na po pa ha. Kasi nawala siya agad, tapos hindi pa po kita matulungan. Tapos hindi pa kayo okay nila mamita. Anak, huwag mo na ding isipin na nawala na yung mama mo. Ako na lang ang nandito. Kaya nga, ganito yung ginagawa kong sakripisyo para sa'yo kasi ikaw na lang din yung yaman na meron ako eh. Kapag nakapagtapos ka, malaking bagay na sa akin yun. Okay na ako. Pwede na akong mawala sa mundo kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral dahil kayang-kaya mo ng sarili mo, anak. Pasensya na talaga pa. Alam ko hirap ka na. Pero ginagawa mo pa rin lahat. Anak, Sheena, hindi mo kailangan humingi ng pasensya kay tatay. Kasi responsibilidad kong magkaroon ka ng magandang buhay. At kahit ganito yung sitwasyon natin ngayon, mahirap, nagdidildil tayo ng asin. Kakayanin yan. Basta ang importante, anak, Sheena, magtapos ka ng pag-aaral mo ha. Pangako mo sa akin. Pangako po. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako ng pag-aaral. At saka, para na rin umanga tayo sa buhay. Hindi ko po hahayaang mas mahirapan kayo pa. Gagawin ko ang lahat. Salamat, anak. Para hindi na tayo maliitin ng mga kapitbahay natin at lalong-lalo na nila Mamita at nila Lolo. Anak, si mamita mo at si lolo mo, huwag mo nang pansinin yun. Distraction lang yun. Tsaka, magiging mabait din sa atin yung balang araw. Lalo na kapag nakuha mo na yung diploma mo. Intindihan mo ba yun, Alam ko anak? naman po yun pa, kaya huwag kayo mag-alala. Andito lang po ako kahit anong mangyari. Kahit mahirap, lalagpasan po natin ng magkasama. Hindi po tayo maghihiwalay pa. Mahal na mahal ko kayo pa. Mahal na mahal din kita, anak. Gagawin ko ang lahat talaga. Ay, yun naman pala, nagkakaintindihan tayo eh. Oh, ito pa. Ito pa yung sorpresa ko sa'yo. Ano po yun? Buksan mo. Oh, Grabe naman po yun. Oh. Teka, ang dami naman itong pera. nak, baon mo yan. Baon ko po eh. Mukhang isang buong taon. Mahigit pa nga baon na to eh. Oh, Masyado naman po kayong nag-i-spoil sa akin pa. Ah. Okay na sa akin kahit 50 pesos a day. Maglalakad na lang po ako. Hindi, nak. Para matuto ka rin mag-manage ng pera, di ba? Ngayon pa lang, bata ka pa lang, kayang-kaya mo nang i-manage yung pera na meron ka. Iba-budget mo. So, pinagkakatiwalaan naman kita, anak. Okay? Maraming salamat pa. I love you, anak. I love you pa. Ano ba naman dito? Napakasikip! Ano ba naman to, honey? Tingnan mo naman, dito nakatira si Sheena! Hindi ko nga alam niya sa ano mo na, hilaw na son-in-law mo na yan. Matagal ko na sinasabi doon sa anak mo dati nung nabubuhay pa. Nahiwalayan na yan. At huwag niya naman katuluyan niya dahil wala siyang magandang bukas sa kainin na yan. Ko na nga ba, ang dami pa naman nagkakandarapang lalaki sa anak natin. Ay ako na nga konsumido ako at pinipigilan mo pa ako noon na ako'y makialam sa relasyon ng dalawa niya. Tingnan mo. Hindi naman kasi alam na ganito ang mangyayari. Teka na, bakit wala nagbubukas? Sheena, Apo! Apo, Sheena! Tagal-tagal pa magbukas ang pinto. Akala mo naman maka-importante mga tao. Mamita, Ah. ano pong ginagawa niyo dito? Ay, ano pa ba gagawin namin ng mamita mo dito? Natuloy dinadalaw ka. Dahil ikay binili sa amin ng ina mo bago siya mamatay. Asa na ba yung damog mong... Aba! Asa na yon? Asa yung batugan mong ama? Ayan, Asa yung ama mo walang pangarap? Ha? Asa na? Asa na yung janitor mong ama? Mamita, tay, maganda nga po. Pasok po kayo. Tatay? Pasok Ay, nako. po. Makapasok ka dito. Teka nga, Harap ito ang may sang- dala ko pagkain. Ayan o. Ah. Ikaw, Nel. Ano nang balita sa'yo? Janitor ka pa rin ba?
Hindi mo pa rin ba pagtapos itong pag-aaral itong apo namin? Hindi pa rin ba umuulan ang buhay ninyo? Wala pa rin pinagbago. Lolo, Mamita, nakapag-enroll na nga po ako gawa po ni Papa. Aba, dapat lang. Natural. Aba. Responsibilidad mo yung apo namin. Correct. Alam nga na kami mapagpaaral dyan. Totoo naman. Kami na nga nagpalibing, kami nagpa-hospital sa asawa mo. Na wala kang ginawa, wala kang ginastos sa kahit 5 duling. Mahiya ka naman sa amin, Nel. Mamita, Tay, huwag niyo naman po ako ipahiya sa harap ng apo ko. Ay, ng apo niyo, ng anak ko. Mamita, okay na po yun. Sa katunayan nga po meron din po akong allowance. Hindi ko po alam, pero baka may bonus po si Papa. Bonus? Wala na naman yung... Baka may ginawang milagro yan. Oo nga. Ay, hindi naman po. Tay, hindi man po ganun, Mamita. Nako, hindi ganun, Ay, hindi ganun. Ako, honey, wala talaga akong tiwala dyan. Simula sa pool pa tiwala dyan. Ganito, apo, Sina. Kapag ikay nagugutom, pumunta ka sa bahay namin na mamita mo. At kami nang bahala sa'yo at huwag ka nang umasa dyan sa tatay mong batugan na walang pangarap. Panigurado, wala ka pang damit. Tara, halika na't mag-shopping tayo doon, honey. Pag-shopping naman natin itong apo natin. Tama, kami ang Dahil bahala walang sa'yo. kwenta yung ama niya. Halika na. Sinel, halika na. Umalis na tayo dyan, kami na bahala sa'yo na mamimita. Pasensya na pa ha. Sasama lang muna ako kay Mamita para hindi na magbulusok yung ulo nila. Sige na, anak. Sumama Pasensya ka na pa ha. Walang problema, anak. Go na. Sige na, sumama ka na kay na Mamita mo at kay tatay. Ano ba? Bilisan mo naman dito. Bisan mo Halika. napaka-init, Sina! Ay, nako. Sige na, anak. Sige na. Sige po pa, babalik din po ako ha. Sige na, anak. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako dito. Lumipas ang ilang taon at sa wakas, nakapagtapos si Sheena ng kolehiyo. Sa araw ng kanyang pagtatapos, hindi ko mapigilang maiyak habang pinapanood siyang umaakyat sa entablado. Sa sandaling iyon, naisip ko na lahat ng sakit at hirap ay sulit. Ako si Nel, isang janitor na walang maipagmamalaki kundi ang pagmamahal ko sa anak ko. At ngayon, alam kong hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo ko. Nak, Sheena, congratulations. Maraming salamat pa. Ina mo, di ba? Finally. Sa wakas, tapos ka na ng kolehiyo. At, sobrang matutuwa ang nanay mo nito kung... Panigurado nabubuhay pa siya. po yun pa. Maraming salamat po. Tinaguyod nyo lahat. Kinaya nyo. Tinaguyod yung pag-aaral ko. O, di ba? Sabi kasi kakayanin natin basta magtiwala ka lang kay tatay. Aray ko. Pa, okay ka lang ba? May Sakit. masakit ba sa'yo? Teka lang, hindi pa ako registered nurse pa ha. Anak, may pagtatapat sana ako sa'yo. Pasensya na kung ngayon pang graduation mo sasabihin ko yung something na... Apa!
Apo! Congratulations, Apo! Congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo. Kayo nakagraduate na. Hindi namin sukat akalain na mamita mo na makapagtapos ka ng pag-aaral. Mas Ang galing kolehiyo. mo, Apo. Ang galing mo. Mano po, mamita, tay. Congratulations sa apo namin. Congratulations. Nel. Apo, Sheena, ano ba ang gusto mo regalo mula kay Mamita at Oo kay nga, Lolo? ano gusto mo? Gagawin namin lahat. Tama. Ibibigay namin na lahat para sa'yo. Kahit ano, dahil graduate ka na, ano ba gusto mo? Sabihin mo na. Sige na, sabihin mo na, Apo. Mamita, Lolo, okay lang naman po kahit wala po kayong regalo. Basta gusto ko po ngayon, iba na po yung tingin nyo kay Papa. Gusto ko po na maging okay na po kayo. Maging okay na tayo. Maging okay? Maging okay na. As in, wala na pong away. Wala na pong pagpapahiya. Nakapagtapos naman na po ako eh. Nagawa nga po ni Papa lahat. Nang mag-isa siya. Hindi kasi namin nakikitaan, Apo, ng pagsusumikap ang tatay mo. Kaya mainit ang dugo namin sa kanya ng mamita mo. Ganun talaga, Apo. Pasensya na, ha? Masyado naming minaliit ang ama mo. At saka isa pa, Apo. Nakita namin na siya ang dahilan kung ba't nawala ang nanay mo, yung anak namin. Masakit para sa amin yun ni mamita mo. Oo naman. Hindi namin akalain na ang nag-iisa naming anak. Mauna pa sa amin. Mawala. Mamita, Lolo, for sure kung nasan man po si Mama, sobrang proud po nun at sobrang saya. Mas lalo po siyang magiging masaya kapag po naging okay na po tayong lahat. Teka nga po pala pa, ano po ba yung sasabihin niyo? Pasensya na. Ano po ba yun? Nak, mamita, tay. Naitaguyod ko po yung pag-aaral ng anak ko na si Sheena. Nagtataka po kayo siguro kung saan po ako kumuha ng malaking halaga para po sa mga matrikula niya sa loob ng 4 na taon. At yung mga iba pang mga gastusin, janitor lang po ako. Sa totoo po, mamita, tay, anak, binenta ko kasi yung isang kidney ko para... Totoo ba yan? Ano? Totoo ba yan, Nel? Opo, tay, mamita, ibinenta ko po yung kidney ko para po... Nel! Nel! Bumaba ka dyan! Tulong! Mamita, Lolo, ano pong gagawin natin? Nel, papasensya ka na. Hindi namin sinasadya. Hindi namin alam ang lahat ng sakripisyo mo para sa pagtatapos sa pag-aaral ng apo namin. Nel, patawarin mo kami ni mamita mo. Sa loob ng maraming taon, naging malupit kami sa iyo. Patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya. Lahat ng... Patawad. Tulong! Anak, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Nahilo lang ako. Mamita. Hindi pa dito pa. Pumunta na tayo sa ospital. Mamita, Lolo, tulungan niyo po ako kay Papa. Ayos Sige, lang ako. Apo. Anak, huwag na. Ayos lang ako. Huwag ka nang malikot, Nel. Huwag ka nang magipasaway. Oo nga. Pakinig ka naman sa anak mo. Makinig ka sa kanya dahil ikaw na lang ang meron siya. Paano na lang kung wala ka? Pahali ka na po kasi. Pero mamita, tay, salamat po at napatawad niyo na po ako. Wala ka namang kasalanan, Nel. Kami ang patawarin mo ni mamita mo dahil sa pagmamalupit namin at mababang pagtingin namin sa iyo. Ngayon namin napagtanto na isa kang mabuting ama. Oo. At naging mabuting asawa sa anak namin. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Nel. Pinapatawad ko na pa kayo, mamita, tay. Anak, mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat para sa'yo. Mahal na mahal din kita. Please, kapit ka lang. Anak, hindi pa ako mamamatay, anak. Nahilo lang ako. Kasi naman, bakit sinabi mo ngayon lang? Sa ilang taon na tinago mo kaya pala.
Laging sumasakit yung tagiliran mo. Anak, lahat gagawin ko para sa'yo. Lahat pagtitiisan ko. Kahit buhay ko ibibigay ko sa'yo, anak. Para sa'yo, gagawin ko. Pa! Mahal na mahal kita. Grabe naman yun, mga ka-vibes. Inyong natuyang hotdog. Inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Nel sa Ang Drama Mo Live! Grabe naman, nakakaantig naman yun. Panigurado antimano kayo. 100% mga ka-vibes kayo ay naluha at naantig sa kwento ni Nel. Di ba? Correct! Ayan. So, hindi pala tayo naririnig kanina habang nagsasalita. Ganon? O di wow! Very good talaga. At sa lahat ng ating mga vibes na katutok ngayon sa kanilang mga radyo at sa mobile app, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Naku, maraming salamat din dahil finally, welcome back Alteza Herrera Sino Cruz. Nakapunta na siya sa ating YouTube. Yan. LVM Radio Philippines. Naka-live po tayo dyan sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga Transistor Radio. At kung saan pa man, live din po tayo sa ating YouTube. Yan. O yung tagalawala ni Alteza Herrera Sino Cruz. Correct. Welcome. The Resurrection. The Resurrection. Hello kay William Mortal at kay Danielle Yap. Alam mo, nakakatuwa, no? Itong storyang to. Ang tunay talaga ng pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa material na kayamanan. Tama Kundi yun. sa sakripisyong handa niyang gawin para sa kanyang pamilya. Kahit ang sarili niyang buhay, kaya niyang ibigay para lang Correct. mabuhay ang kanyang mahal sa buhay. Correct. Lalo na ang kanyang dugot laman. Oo, kahit gano'ng kahirap yung buhay. No, imagine, ang dami niyang, ang tawag dito, maraming nagkutsa for sure. Maraming bumaba ang tingin sa kanya dahil nga sa estado niya sa buhay. Na isang Na janitor. isa siyang janitor. At pati na rin ang kanyang mga biyanan. Oo, Diba? diba? Mababa ang tingin sa kanya. Mababa ang tingin. Pero despite everything na nangyari, diba? Talagang ginawa niya ang lahat para mapatunayan na kaya ko. Oo. Kaya kong alagaan ang anak ko. Kaya kong itawid ang pag-aaral ng anak ko. Kaya kong ipakita na kaya ko. Hindi lang ako hanggang dito. At hindi niya ginawa yan para lang ipakita yung pride niya sa kanyang Oo, mga biyanan o sa mga hindi, taong hindi. nakapaligid sa kanya. Ginawa niya yan dahil sa pagmamahal niya para sa kanyang sariling anak na si Sheena, di ba? Palakpakan naman natin si Nel. Grabe yung mga ganitong klase ng tao. Isang ama, single father siya kasi namatay na yung namatay kanyang yung asawa. asawa. Alam mo, diyan mapapatunayan yung talagang pagmamahal ng isang magulang ay hindi masusukat ng kahit anong bagay o kahit ng Totoo. sino. Dahil kahit yung mismong sarili niyang buhay, kaya niyang ialay. Biruin mo, para lang makapagtapos si Sheena ng pag-aaral, ibinenta ni Nel yung kanyang yung isang kanyang isang kidney. kidney. Dahil alam niya ito yung magiging paraan para makapagtapos ng kolehiyo si Sheena. At kapag nakapagtapos ng pag-aaral si Sheena, ito yung nakikitang pintuan ni Nel para gumanda ang buhay ni Sheena. Hindi yung buhay niya. Oo, kay Sheena na. Kay Sheena na. Kasi Oo. anytime soon, alam ni Nel na mawawala siya sa mundo. Diba? Correct. Mawawala siya. At ang maiiwan dito sa mundong ibabaw ay si Sheena, yung anak niya. At mag-iisa at Oo. mag-iisa yan. Kaya talagang bago pa daanan ni Sheena yung mga pagsubok at yung mga bagay na kakaharapin niya sa hinaharap, hinatag na lahat ni Nel. Diba? Grabing Correct. tatay ito. Palakpakan natin yan, be! Grabe. Ayun. Tutukan yung kwitis. Grabe naman yun. Pero saludo kami sa mga magulang na handang gawin para sa kanyang mga anak. Tama. Kasi ang iniisip na nila is para sa kinabukasan ng kanilang anak. Kaya tayo pong mga anak, dapat gawin din natin ang best natin. Oo. Tulad ng ginawa ni Sheena. Tama. Para hindi masayang or hindi sakripisyo. malungkot ang magulang natin. Especially marami silang sinakripisyo para sa atin. Dahil nakikita nila na malayo ang mararating natin. Tama. Diba? Kung tayo ay equipped. Yep. Lalong-lalo na kung tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Yes. Bagamat meron tayong ibang mga ka-vibes na hindi nakapagtapos Oo. ng high school o Okay hindi lang nakabot ng yan. college, pero Oo. naging matagumpay sa buhay. Yes. Conforme kasi sa ating kapalaran Oo. at conforme sa diskarte. Siyempre, Diskarte talaga. Siyempre, bukod sa pag-aaral, dapat marunong ka din. Dapat meron ka rin tinatawag na street smart. Dapat Yes. street smart ka. Correct. Street smart ka. Oo. Kahit sa madaling lupalop ng mundo, alam mo kung paano mo bubuhayin at didiskarte ang sarili mo. Kahit ba nakapagtapos ka
ka pa sa Harvard University, pero kung aanga-anga ka naman sa kalsada, hindi mo alam kung ultimo magluto ng itlog, hindi mo alam nasusunugan ka pa. Correct. Wala rin, di ba? Wala rin pupuntahan yung buhay mo. Kaya kinakailangan talaga, kaya mong bitbitin at talagaan mismo ang sarili mo. Street smart. Correct. Dapat ka, Totoo yan. Eto lang ha. Syempre for ano lang din, for clarification. Dahil nga, naging isa sa mga naging dahilan kung, paano ba? Naging reason, diba? Kung paano nakapagtapos, nakatulong ito si Nel sa kanyang anak. Di ba nga dahil sa ibinenta niya ang Yung isa niyang kidney. So alam niyo ba dito sa Philippines, Yan. madami ang dumaranas ng matinding kahirapan Oo. na nagtutulak sa kanila na gumawa ng matinding sakripisyo. Oh my Especially, isa na nga dito, yung controversial na issue. Ngayon, Pagbebenta. pagbebenta ng organ. Oh, Yan. hindi lang ng kidney, ha? Ng kidney, hindi lang, mga organo, ganyan. Okay. Organ, lalo na nga yung kidney, upang makapagbigay ng pangangailangan sa mga mahal nila sa buhay. May idea ka ba kung magkano bentahan? Actually, yung sa 50,000, medyo napanood ko siya sa isang pelikula rin na 50,000 nga yung ibinigay sa kanya kapalit nung kidney niya na Mga ibinenta. ganun, Oo, mga ganun lang. Oy, ka-vibes, hindi namin kayo Hindi namin, ini-encourage. ina-encourage. ha? Unang-una, bawal ito. Oo. Pangalawa, kapag ginawa nyo kasi ito, ka-vibes, meron itong mga komplikasyon sa kalusugan Correct. natin. Alam nyo Totoo. naman na kapag ang isang organ natin ay nawala, o nagkaroon ng damage, Mahirapan. hindi na siya magiging balanse para sa ating Oo. katawan, di ba? So, kung ano man yung nangyari at naging desisyon ni Nel, hindi po ito encouragement para sa lahat. Nagawin nyo rin, ha? Yes. Para maging matagumpay kayo, di ba? Oo. Hindi yung ganun. Ayon din sa sa HUA, I mean sa World Health Organization din, ang organ trade ay mahigpit na ipinagbabawal, Tama? gaya nga na sinabi ni Diba? Kiko Kalikot, sa Bawal. maraming bansa. So kabilang na nga dito yung Philippines. Yan. Pero sa kabila nito, meron talagang mga kaso na illegal na pagbebenta ng kidney dahil Oo. nga sa kahirapan, mga ka-vibe. So, syempre sa isang ulat dito sa Philippines, ay minsan tinagurian itong kidney for sale. Diba? Yun yung nauso nun Uy, sa buong Asia. Hoy, marami na tayong documentary na panood Yes. sa television na Totoo. may mga nagbebenta talaga at may mga bumibili. At ito ay mahigpit na Pinagbabawal ipinagbabawal po yan. ng ating batas at ng ating gobyerno. Correct. Hindi po tayo ini-encourage ng kahit sino na magbenta ng kahit anong parte ng ating organ dahil ito po ay unang-una makakasama sa ating kalusugan Oo. at pangalawa ito po ay labag sa ating batas. Correct, 'di ba? Gaya nga nung nangyari kay Nel, 'di ba? Medyo sumasakit na yung tagiliran Oo. niya. So imagine mga ka-vibes, doon talaga patunay yung kwentong ito na despite sa nangyayari sa kanya, kaya niyang ibigay Oo. para sa kanyang minamahal. Tsaka yung sakripisyo. Yung lagay ni Nel, sumasakit yung tagiliran niya. Siguro kasi baka nagkakaroon din ng komplikasyon na yung pagkakatanggal. At isa pa Oo. syempre, yung kidney kasi natin dalawa yan, di ba? Oo. Okay lang na mawala ang isa. Oo. Sinasabi ko na okay lang mawala ang isa. Yung normal lang halimbawa nagkaroon ng damage dahil nagkasakit ka, may isasalupang isa. Di ba? Either way, kaliwa kanan yan. Oo. Pero kung pinatanggal mo tong isa dahil binenta mo at binenta ng isa at nagkaroon naman ng damage yung isa, di Wala wala na. din. May pera ka nga pero tegi bumbum ka naman. Oh, totoo 'yon ha. Diba? Mahalaga po yung kidney natin. Lalo na may kaso diyan parang napanood ko lang din siya na yung dalawang kidney niya hindi nag-work. Ayun. Tapos ibinenta naman na ng relative niya yung isa niyang kidney. So ang nangyari, sino na yung sasalo? Sino yung Ayun, makakatulong? wala na mag-filter ng Wala mga dumi na. sa katawan niya. Correct. Lalo So, na yung mahirap sa ihi, na. di ba? So, Kaya be careful. maninilaw ka niyan. May mga ganun, may napanood May akong ganun. documentary O, naninilaw diba? dahil meron silang kidney failure. Oo. Naku, makaka-vibes. Kung kayo naman po ay very curious, naku, pwede nyo po siyang i-research ng i-research. Yan. Pag-isipan nyo ng mabuti, diba? Kung may mga, parang naisip kayong idea Oo. about it. But then again, we are not encouraging you na gawin ito, mga ka-vibes. Oo. At ang magbenta ng kidney ay pangit. Uy, tsaka ito pa. Kung gusto nyo talagang kumita, gusto nyo dumiskarte, huwag yan ang first option nyo. Maraming paraan para kumita, maraming paraan para magkaroon ng mga racket. Correct. Di ba? Totoo yan. Maraming paraan pa. Lalong-lalo na may mga technology na ngayon. Lalong-lalo na at marami tayong makakatulong, Oo. di ba? Di ba? Gobyerno natin, pwede natin lapitan yan. Yung Yes. ating barangay, yung pinakamababang Totoo. uri ng gobyerno, pwede natin lapitan yan. Ngayon natin pakinabangan si Kap tsaka si Kagawad. Correct. Di ba? Lapitan natin yung mga komite na makakatulong sa ating kabuhayan. Tama. Ito saludo
Saludo naman, sabi ni Arv. Saludo ako kay Kuya Nel sa kanyang sakripisyo para sa pagtatapos ng pag-aaral ng kanyang anak. Pero nakakalungkot na may nagbebenta pa rin ng kanilang organ sa tawag ng kahirapan. Pero bawal talaga yon. Ulit-ulitin namin, bawal. Bawal talaga. Kay Yausap Johannes Gaylord Balingston. Good morning, DJ Kim Shorva and DJ Kiko Kalikot. Nakakaiyak ang drama nyo. Naiyak ako as in grabe. Paano? Super duper to the max. Wow. Ganun talaga siya. Ilang litro yung luha mo? Oo nga, share mo naman yan kung Share mo ilang naman. letters. Oo. Letters talaga. Uy, eto ha, sabi Uy. ni Tessa Sino Cruz. Tessa Herrera Sino Cruz. Wow, nakakaiyak naman ang drama ninyo. Ang ganda. Gayon din kay Jo Marita Kanay. Pwede daw ipalabas sa MMK. Sige, hantay mo lang. Antay ka lang. Alam mo kaya ang sumpa mo sa akin. Iba. At syempre kay Daniel Yap at of course, William Mortel. Si Good William morning. Mortel na maraming account. Correct. 4 yan, 5. At kay Edwin Bunagan, saludo ko kay tatay, gawin niya ang lahat makapagtapos ng pag-aaral ng kanyang anak. Grabe naman sa lolo at lola. Masyadong judgmental. Ganun talaga sa Nakinig pamilya. mula sa South Korea. Saranghe. Salamat. Saranghe. Anong sa'yo? Ayun sa Hoy, magandang umaga din at happy listening, happy watching kay Mike Moncada ng Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Thank you, Mike. Ayan. At happy listening din again and again sa aking buddy, Fatima Escander. Lugma kay John Paulo Lugma, kay Latita, kay Latito Jaarn, Escander family. Ayan, maraming salamat. Kay baby na rin. Ayan, of course. At sa lahat ng ating mga ka-vibes, inibitahan po namin kayo na mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok. Hanapin nyo lang po 92.3 FM Radio Manila at sa YouTube. Ito, live po tayo ngayon sa YouTube, FM Radio Philippines. Mag-subscribe na po kayo dyan para Correct. updated kayo. Dahil lang hindi mag-like, share, follow, subscribe, pangit! Gusto mo yung pangit ka? Oo. Ayaw pala. Kaya naman magkarinigan pa rin tayo dahil Yun. ng alas 12 pa tayo na tanghali. Kasama pa rin ng 2K sa umaga. Ang tugay na pampasaya! DJ Kiko Kalikot. DJ Kim Chorva na lagi nagpapalalang tapat mo, linis mo! Shower out pala sa mga nakikinig dyan sa 102.3 Baguio. At hindi na magbabauli ang mga nasa 97.5 Jensen! Kaya naman irapa muna natin to for more music. Ito ang programang Rampa! Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio. The Vibes! Ang oras. Ang oras. 10:15 na. Hala! Favorite! Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo.